Hello, alright. Isa na namang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ko po umpisa ng aking content sa update sa Kim Pao at iba pang showbiz po, ay gusto ko lang po magpasalamat sa mga subscribers ko, sa mga fans ko, sa mga nanonood po sa akin at sa mga pamilya ko din po. Maraming salamat po at lalong-lalo na po ang ating Panginoon na may kapal po na walang asawang nagbibigay po sa atin ng blessing. At hindi lang po blessing at magandang long life din po para sa ating lahat. Maraming salamat po, Lord. Umpisa na po natin ang Kim Pao at marami pang iba. Okay, alright. Ayon po sa aking legit na source po, si Paolo Avellino daw po ay ihahatid si Kim Chiu sa Seoul, Korea, kung saan po siya ay mag-receive ng kanyang award na Seoul International Drama Award po, na kung saan ay nanalo po si Kim na Best in Seoul International Drama Award sa South Korea po. Kaya congratulations, Kim, sa isang parangal na naman na binigay mo sa atin na bilang isang Pinoy, na ikaw ay nominee at ikaw din po ay nanalo. Maraming salamat po sa parangal na yan. Alam naman natin na ikaw ang the best, Kim. Ayon kay Paolo Avellino po, ay nominee din si Paolo Avellino at hindi po niya promote ang kanyang sarili dahil gusto niya po na si Kim Chiu po na kanyang katambal ang mananalo po, at yun po ay tagumpay po ang kanyang gusto dahil nanalo po ang kanyang pinakamamahal, kundi walang iba kundi si Kim Chiu lang po. Ayon sa aking source po, ay pinaghahandaan daw ni Paolo Avellino na ihatid po siya sa South Korea po dahil alam niya na very supportive siya bilang katambal po, at hindi lang po yan kundi bilang partner po. May bagong sorpresa po si Paolo Avellino kay Kim Chiu bago po sila lilipat papuntang South Korea po. Yun po yung nagbigay na po siya ng isang bracelet na kung sa akin po ay ang opinion ko po sa bracelet na yun ay kumbaga is couple bracelet po. Ayon sa aking source na nakakita po, ay hindi daw sinapubliko nila Kim Chiu at Paolo Avellino ang pagbigay ng isa't isa ng mga regalo dahil po pag isa publiko pa lang po nila, may mga siguro bashers po na magko-comment, at alam naman po natin lahat na pribado din po ang kanilang gusto, lalong-lalo na sa kanilang status sa ngayon. Si Kim Chiu po ay binigyan din si Paolo Avellino ng couple bracelet kung saan po ay binili nila nung sila po ay nag-tour sa may lugar po kung saan sila nag-tour, at yun po ay bumili sila ng couple bracelet. Kung mapapansin po ninyo ay may bracelet po si Paolo Avellino, pero hindi lang po niya ginagamit sa pampubliko sa mga event, hindi po niya yung ginagamit, kundi ginagamit niya lang po yung pag pumupunta sila ni Kim Chiu sa restaurant. Papansin lang po yung mga galaw-galawan saka yung mga kamay-kamay po nila. Pag may makita kayong couple na bracelet, yun na po yung kanilang bracelet po. Alam naman natin na may something at special na sa kanila, at hindi naman natin masasabi yun na tayong mga netizen na nakakapansin sa kanila, kasi nga po sila lang po ang pwede magsabi yun. Ang reaksyon lang po natin ay kung ano lang po yung nakikita at napapansin, yan lang po ang gawa natin ng reaksyon po. Dadako na naman po tayo sa isang usapan na Don Bell po. Trending na trending ngayon ang buwis buhay na performance nila Don Bell sa kanilang fans po, sa mga bashers, sa mga fans, sa mga netizen, at sa mga sumusuporta sa kanila po. Nakita naman natin kung gaano sila kagaling sa kanilang performance. Ito yung sinasabi nilang buwis buhay performance po sa kanila. Yun po yung nag-trending kung saan po sila nag-perform ng karamihan po. Ayon sa netizen na nakakita sa kanila nung
patapos na daw yung buwis buhay ng kanilang performance ay bineso daw ni Donnie si Belle, kung saan po ay konfirmado na din na sila na. Alam naman natin na ang turingan po ng Don Belle sa ngayon ay daig pang mag-asawa, dahil parang hindi ko lang po alam kung totoo to or ano po, kasi ang sabi po ayon sa aking legit source, parang nagli-live-in na ata sila. O parang nasa isang bahay na ata sila. Parang ganun po yung issue sa kanila sa ngayon. Kaso nga lang po, wala pang patunay na talagang nagli-live-in na po sila. Kasi nga po, pag tinatanong sila, syempre of course, hindi naman sila magsasabi yung kung anong status na din sila, kung nasa isang bubong na lang ba sila or ano ba, kasal na lang bang kulang or ano po. Kasi hindi naman natin masabi kung ano talaga at sila lang po makapagpatunay po dyan. Ang mga commenters po ay may napansin kasi sa kanila nung sila po ay nag-photoshoot, at pagkatapos po ng photoshoot, napansin po ng isang netizen yung damit ni Belle, na kung saan po ay damit po ni Donnie ang ginamit niya. Kumbaga po ay parang syempre maliit si Belle po at alam naman natin na matangkad si Donnie. Doon po na napansin din po yung mga table kung saan po yung palaging nagpipicture si Donnie doon, at ganon din po kay Belle. Kumbaga isang position lang po sa bahay ang mga post nila po sa Instagram nila. Kaya nga po sabi ng mga netizen at mga hula-hula ng mga netizen ba, yung mga kanilang mga instinct ay parang nakatira sila sa isang bahay. Yun po yung kanilang instinct po. Hindi naman natin pwedeng sabihin na talagang nakatira na sila sa isang bahay kung hindi naman po sila aamin. Di ba po ba? Comment nyo lang po kung ano po yung kanyo, yung reaction nyo po. Paki-comment na lang po. Trending na sa ngayon ng Kat Den also. Ang Kat Den po ay nasa Canada na. Alam naman natin lahat na pag nasa Canada na ang Kat Den ay umpisa na po ang kanilang showbiz o ang kanilang shooting po. Nung nalaman na mga netizen po na nasa Canada na ang Kat Den, dumagsa lahat ang mga supporters nila, mga netizen po na mga sumusuporta sa kanila at mga idolo po nila ay andyan na. Kaya nga po lahat ng mga OFW na nandun po ay talagang nagsilabasan sa kanilang bahay, at talagang makita mo na halos cellphone po o camera po or video po ang kanilang ginagawa sa Kat Den. Halos napaka-proud po ang mga netizen nung nakita talaga ng personal ang Kat Den. Doon po nila binahagi kung gaano kabait ang dalawa, dahil pagod na po sila sa shooting, at alam naman natin na ang pagsushooting po ay hindi lang yan basta-basta. Tapos nung katatapos po ng kanilang shooting, halos makita mo wala na silang daanan, dahil nga po nagpapapicture, nagpapapotograph po lahat, nagpapabideo, halos lahat po, kasi sinamantala na ang mga fans na andun na ang kanilang idolo sa buhay. Kitang-kita mo naman si Catherine dun na halos wala siyang kapagod-pagod na magpa-picture, magpa-photograph. Ganon din po kay Alden Richard. Nung nakita po ni Alden Richard na halos dumagsa na yung mga tao, kinuha niya po si Catherine at niyakap po sa loob ng kotse, kung saan po ay nakita ng mga netizen kung gaano ka-care si Alden Richard kay Catherine Bernardo po. Kaya nga po ang sabi ng mga netizen, ayan, lumabas na ang resibo. Yan ang katotohanan ko ano talaga meron po sa kanila. Yan po ay sabi ng mga netizen na nakakita sa kanila. At nung nakita na niyakap po ni Alden Richard si Catherine Bernardo, ay dun na po nagkaroon ng hinala ang mga netizen, ang mga taga-suporta po nila na confirm at iyon na daw ang kanilang resibo. Kahit hindi na daw magsalita ang Kat Den, nakita na daw ang resibo sa kanila.
Alam naman natin lahat na may resibo na at matagal na. Kaso nga lang, hihintayin pa lang natin silang magsalita bago ang resibo dahil ang resibo po ay mahirap po yung pinanahawakan. Kumbaga po ay yung nanggaling talaga sa kanila. Yan po ang hinihintay ng mga supporters nila at mga netizen po na kakaya ko. Bilang isang content creator po, gusto ko lamang po magpasalamat sa mga idolo po natin sa buhay. Lalong-lalo na po sa mga yung mga nai-inspire po nila. Yun po ang ating pangalagahan at alam po natin na sila lang po ang nagbibigay sa atin ng siya tuwing tayo po ay nanonood sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking update at hanggang dito na lang po ang aking update at maraming salamat po. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta talaga sa akin na walang sawa po kayong nanonood sa aking content. Maraming salamat po. Bukas po mag-update ulit tayo para sa inyong mga idolo sa buhay at ingat po palagi. Mag-pray lang po kasi lahat ng problema may solution po kay God. Maraming salamat po.